morning, everyone. Ang trabaho ko po is to close the meeting today. My name is John. I'm a full-time pastor and I'm a full-time networker for Alliance in Motion Global. Yan, kaya ako po yung nagpapasalamat sa Diyos na nandito ngayon. Alam niyo, sino po first time nakasama namin ngayon? First time people. Pakitaas pong kamay. Come on, let's give them a big AIM Global welcome. Welcome. Welcome, welcome, welcome. Announcement lang po, kagadating ko lang galing, kasama ko si June Agaraw, yung dating embalsamador ng billionaire ngayon. Taga Davao, superstar ng Davao. Magkasama kami sa Kalibo, Iloilo, at Bacolod. Kadarating na namin kahapon. Napakasarap sa AIM Global kasi nagninegosyo ka na, nakakapamasyal ka pa. Ha? Huwag kayo mag-a-abroad muna ha, pag hindi pa kayo nakakaikot ng buong Pilipinas. Ang ganda-ganda ng bansa natin. Nakakatuwa po. At talking about the products na narinig nyo kanina, nagustuhan niyo ba yung mga package natin? Yes. Ito po seryoso. Kanina umaga, nakatanggap ako ng text. Sabi ng text, Pastor John, taga Kalibo, si Mala, ang busy owner ng Kalibo. No? Sabi niya, Pastor John, si Doc Homer, na-aksidente daw. Pakicheck nga. Ha? Kapitbahay ko yun, taga Bacoor lang yun, sa Las Piñas ako eh. So, tinext ko siya, email ako kay Donna sa office, sabi niya, Pastor, sandali, i-check ko. Chinek, confirmed. Kahapon po, yung isa sa aming SB, sa Speakers Bureau, si Dr. Homer Ong, kasama namin umiikot, nagda-drive kahapon, after lunch, sa Bacoor, Cavite, sa McDonald's, nagda-drive siya, misis niya, si Doktora, anak niya si Rex sa likod, biglang sumabog daw yung gulong niya, hindi ko na maalala ano nangyari. Lumipat sa kabilang lane. Nasa lubong ng ELF. Head-on. Head-on. So, tumakbo ko sa Perpetual Help kanina, sa Las Piñas. I saw Doc Homer, bakli ito pong kaliwang braso. Salamat sa Diyos, buhay silang tatlo, pero may tama po. Hiwala yung kamay ni Doc Homer. At 4 o'clock today, ino-operahan siya. Let's pray for him. Ha? He's okay. Kausap ko siya, umiiyak siya kanina kasi he felt bad dahil siya nasa Manibela. Yung wife niya may facial damage. Bakli yung kanina na-operahan na, pero safe na si Ate Telma. Pero nasa ICU kanina, nagpipray kami, nag-uusap kami. She's up and about, pero may cover yung mukha. Dadaan pa siya ng series of operation tomorrow. Please pray for Dr. Telma Ong. Si Rex na anak ay bali lang po, nakakas na kanina, pero masakit yung likod niya. But I'll be going back there tonight and tomorrow. So pray for us. Ba't ko sinashare ito? Salamat sa Diyos buhay. Kung namatay po yun, ang tanong, laking gastos nun. Insured ba sila? Salamat sa Diyos, yes. Pag sa AIM Global kayo, sa halagang 7,980, may 200,000 life insurance ang matatanggap ang pamilya nyo. Na hindi po sinasabing, morbid naman yan, Pastor John. No, I'm a pastor. Ang buhay ko po, 25 years na akong pastor. Araw-araw, tao ang kausap ko. Bata. Mula pinanganak ang tao, hanggang mamatay, nandoon po yung pastor. Kami mga pari, madre, imam, ministro. Nakakonect kami sa mga tao tungkol sa buhay nila. At ito po ang totoo. Ang laki ng kinalaman ng ekonomiya sa araw-araw nating kabuhayan. Amen. Hindi natin pinag-uusapan ng milyon-milyon muna rito. Ano po? Ang pinag-uusapan natin, simpleng kabuhayan lamang natin. Yung bang inyong ginagawa, sapat na nagsusupply ng economic needs ninyo every day. Pag ang sagot nyo hindi, sinasabi lamang ng buhay dyan, change course. No? Hanap kayo ng ibang style, ibang diskarte. At itong pinaliwanag sa inyo ni John Mack, I believe this is a blessing from God. Kaya nga ang tawag ito, opportunity. Everybody say opportunity. Ayaw naming tumunog na hard selling. Alam niyo po, yung tipong, sumali na kayo. Hindi po. Gusto namin maging totoo sa bawat bagay. Ako po bilang pastor, pagka nanganak si Precious Lara Kigaman 2 Sundays ago. Sabi niya, Pastor, nanganganak na po ako. Sabi ng asawa, saan hospital? Asian Hospital. Uy, may pera. Di ba? Kinasal nga sila nung kinasal ko sila sa Tagaytay, almost 1 million yung ginasal nila mag-asawa. May pera, sarap pakinggan, di ba? Pero may kinakasal po ako sa Jollibee lang eh. Kasi wala mga pera. Kawawa, no? Na pag nanganak, saan nanganak si Inday? Sa bahay, kumadro na lang. Kawawa po. Yung akin pong latero, tsaka pintor sa auto ko, na nanganganak pala yung misis habang gumagawa. Sabi ko, Joe, tigil mo yan. Umuwi ka muna, nanganganak misis mo sa bahay.
Sabi niya, okay lang yan, pang-siyam ko ng anak yun eh. Hay ko, ibang klase ito. Habang gumagawa po kami, ito yung totoo, habang gumagawa kami, may tumatakbo galing sa bahay nila. Kuya Joe, sabi niya, uwi ka. Sabi niya, bakit? Lumabas na yung bata, pero naiwan yung ulo. Suhi, breach. So naiwan po yung ulo, nakalaylay ng katawan. Naku, sabi ko, delikado yan. Sabi ko, Joe, sabi niya, Pastor, ang gagawin ko? Joe, takbo ka na, may hospital dyan, SPS doctor sa hospital. Kaibigan ko yan, pupunta na ako doon, isahin mo sa jeep, dali mo si Rosemary sa hospital. So, to cut the long story short, dinala. Pagdating po, alam nyo, nakabalot sa banig. Tinakbo sa ER. Pagbukas po, kasama ko yung mister, pati yung doktor. Pagbukas po, kita ko yung bata nakalaylay, patay na. Patay na. Di sabi ng doktor, wala na, patay na ito. Bleeding pa. Kita dugo eh. Sabi pa naman ng doktor, wala na yan, patay na yan. Sabi ko, dok, ba't nyo yung paayusin? Alam mo sagot sa akin? Sino magbabayad dito? Kasi nakita niya mahirap. Yung damit mahirap. Sa mister nakashort, puro pintura. Hinusgahan niya yung tao dahil walang pera. Alam niyo, galit na galit po ako. Munti ko nang recruiting sa M-Global yung doktor. Sa galit ko. Sabi ko, operahan mo na, ayusin mo na, babayaran ko lahat. Binayaran ko po lahat yun. Sabi niya, ba't ang yaman mong pastor? Mukha kang mayaman Excuse me, hindi ako mukhang mayaman. Mayaman talaga ako. Kung hindi ka mayaman, hindi mo kayang gawin yan. Amen. Napakasarap po ng nakakaangat at nakaluluwag kesa hikahos. Diretsuhan na ho tayo kahit anong religious affiliation natin. Wala namang monopolya ang kayamanan sa mga relihiyon. Di ba? Iba-iba tayo ng relihiyon, pero meron bang relihiyon, lahat ng miyembro, milyonaryo? Doon ako lilipat. Wala. Tama mo ba? So, ang pinag-uusapan natin, let's be straight. Ano ba gusto nyo? May pera? Wala. There you go. Ang sarap. Di ba? Kanina, may tumawag sa akin, may sakit. Anong sakit mo? Sabi niya, dermatitis. May pera. Yung maid ng kapitbahay ko, sabi niya, Pastor, pag-pray mo ako, may sakit ako. Ano yan? Sabi ko, dermatitis. Hindi, kurikong. Mahirap eh. Ito pa. Yung aking technician sa church, yung taga-ayos ko ng lapel every Sunday. I preach every Sunday. Not every Sunday na, may mga pastors na akong kasama. Si John, taga-assist ko yan. Ikababayan ko pa, taga-Bacolod. Naka-base lagi. Ang trabaho niyan every Sunday, assistant ko lang. Pagdating ko, kakabit yung lapel sa akin, may tubig, tagadala ng Bible ko. Bait yan. Ilang taon niya na ginagawa. Isang biyernes nag-text. Masyadong emo yung text na, Pastor, salamat gid sa tulong mo, Pastor. Papasalamat to. Tinawagan ko. Sabi ko, Dong, Sunday ha, huwag kang umuwi ka agad, mag-lunch kita para banding tayong duha. Oy, thank you, Pastor. Biyernes yun. Kinabukasan namatay. Aneurysm. Patay. Asawa na tumawag sa akin. Di iyak ako na iyak. May kasal ako nun. Sabi ko, mamayang gabi na ako dadalaw ha. Siguro andyan yung katawan sa bahay. Akin na address nyo. Ang layo. Sa loob-looban ng Bacoor, Cavite. Naligaw-ligaw po ako. Nung makita namin ng misis ko at saka ng staff ko, ganito lang po kalaking bahay. So, andyan na yung kabaong. Ito po ako. Ito na, wall na. Ito yung asawa, nanay, kapatid. Mga bisita sa labas lahat. Naglagay ng tent yung barangay. Hindi ko masimulan yung service kasi galit na naman po ako. Dahil po yung polong suot ng John, gusot-gusot. Pagkatapos, maliit yung kabaong sa kanya. Sabi ko, Day, ano to? Nakaganon po talaga. Totoo po. Galit umiyak po ako sa galit. Bakit ganito ito? Sabi niya, yan lang po kasa sa pera namin. Tawagin mo yung punerarya, nasa labas lang, tinawag ko, halika. Sabi ko, Brad, ba't naman ganyan? Sabi niya, yun lang ho ang pera nila eh. Hindi mo pwedeng remedyohan yan? Sabi niya, pwede po. Anong gagawin mo? Bubutasin ko na po yung paa. Sabi ko, paa mo kaya butasin ko? Bubutasan daw ba nakalabas yung paa? Di ba nakakatakot yun? Nagsiservice ka doon na nakalabas yung paa, nakakatakot yun? Sa galit ko po, sabi ko, huwag tayo mag-service ngayon. Eto, magkano kailangan mo? Binigyan kong pera, palitan mo ng kabaong bago tayo mag-service. Napalitan po sa biyaya ng Panginoon. Napakasarap kung may pera kaysa wala. Amen. Gusto niyo bang tumutulong? Masarap bang tumulong? Masarap tumulong pag marami tayong pantulong. Ang hirap tumulong pag ikaw mismo kinakailangan tulungan. Kaya tignan nyo,
Tignan niyo po, hindi masamang tignan natin ang kalalagayan natin ngayong umagang ito economically. Tayo ba'y nasa posisyon na tumulong o tayo po'y nasa posisyon, tulungan niyo muna ako? Bago po ako nag-aim global, ako po'y na-imbita ni John Aspirin dito 3.5 years ago. Nung mula magsimula, binabantayan ko ang aim global. Kasi noong araw, wala pang testimonies wala pang cheque, wala pang kotse, wala pang produkto, magsimula ito Unti-unti dumating mga produkto. At ang konti ng tao, ngayon ang dami na. Yung huling anniversary namin sa Mall of Asia Arena, 20,000 distributors. Yung sa Marikina Sports Complex, 32,000 people. Ang milyonaryo, 650 millionaires ang ginawa na ng AIM Global. Kanina si Hino Rason na sa Nigeria, kachat ko, Pastor, ang dami ng distributors dito. Mukhang mauunahan ng Metro Manila. Nigeria, nandun po tayo. At sa pito pang ibang bansa, ano pong sinasabi ko? Nasa harapan nyo na ang napakarami ng pruweba. Kayo na lamang po ang inaantay. Ang uulitin ko lamang po, simpleng-simple lang. Ano po ba ang gagawin ninyo pag hindi na issue ang pera? May gagawin kayo, di ba? Bilyonaryo ka na? O ba, pareho ka na ni Jovic Avila, na dating barbero sa Shumart. After 4 years, ngayon po, he made 19 million out of doing the system. 19 million. Naka-expedition si Jovic. Nung gugupit. May 11 na siyang barbershop. Milyonaryo na siya, pero ang paso niya, maggupit pa din. Kaya ginagawa daw niya, paparado yung expedition niya sa isang barbershop niya, tatambay siya ron. Pag may pumasok, Sir, ako gugupit sa inyo. Gupit. Alam mo ba kay Jovic? 50 pesos. Binibigay na lang niya sa kuya niya. Kasi yon, katuwaan na lang niya maggupit. Passion na lang niya. Sabi nung mama, pare, sino yung kliyente niyong may-ari ng expedition? Yabang laki Ay, akin ho yan, sir. Barbero naka-expedition. Si Kit Cuevas, pulis. Hanggang ngayon, pulis sa Caloocan. Hindi nangongotong, hindi nang hold up, hindi nang kakarnap. Yung kanyang hepe, naka-lancer lang, second hand pa. Siya naka-Montero Sport. Because of AIM Global. Ano ba nakakatuwa na pulis na matuwid? Amen. Ang sarap si Kit, pag nakikita mo ito, smiling face. Ang saya-saya. Nung profit sharing last year, si Kit Cuevas, inalay niya yung kanyang profit sharing amount sa tatay niya. Hinila sa stage. Nakakatuwa. Amen. Kayo po, anong gusto niyong gawin kung pera ay hindi problema? Napakasarap po. Ako po, magpapastor pa din akong patuloy. Ang sarap magpastor, ang sarap tumulong. Lalo pat, hindi ko na problema ang pera. Noong araw, hindi ako maka-enroll ng mga anak ko. 4 po anak ko Kasi yung misis ko, parang kung mga anak, parang humahatsing lang. Sunod-sunod anak namin Jem, Jam, Jim, Jom. Mahalang pagpapaaral, di ba mga tatay? Ang pangarap ko pa, may pangarap ba kayo sa mga anak nyo? Ang pangarap ko sa 4 kong anak, ay maipatapos ko sila sa exclusive schools. Bago dumating yung AIM Global, sa ordinaryong eskwelahan ko lang sila pinapaaral. Lubog pa ako sa utang. Sa tulong ng Diyos at ng AIM Global, nakabayad po ako ng utang ko. Sino pong gusto makabayad ng utang dito ngayong taon? Taas ang kamay. Utang niyo utang dito Pero, ayos na mo yan. Ang utang kayang? Yan. Kaya wag nyo natakbuhan yung mga pinagkakautangan nyo. Imbitahin nyo dito. Napakasarap kasi. Ang sarap ng feeling ng debt-free. Bayad na lahat. Ang sarap po, alam nyo, yung 4 kong anak, nung kumikita na po ako, hindi naman ako overnight kumita, Hindi 1 month. No, taon. Pag may tinanim, yan, that's the business we have. Planting muna, may planting time muna, aral muna kayo. Build your confidence. Tapos, tuturuan namin kayo dito. Ang maganda, after you plant, then there is the harvest time. Pag nag-harvest time ka na, napakasaya. Ang saya-saya po. Alam nyo, yung 4 kong anak, napatapos ko na yung 2 sa college. Si Jem ay napatapos ko sa San Beda College, Alabang with honors. Yan. Yung pangalawa, nasa Southville International University. Graduate with honors din. Yung pangatlo ko, nasa UP, Manila, 3rd year college. Yung bunso ko, 2nd year high school. 7 taon na lang, tapos na. No? Ano pang gusto kong gawin? Ang dami ko pang gustong gawin. Yung misis ko po, napaka-martir na misis. Sana nanonood siya ngayon. I love you, mama. Napaka-martir. Kasi napangasawa niya, pastor lang. So by faith lang kami, di ba? Hindi pala maangal itong misis ko. For 22 years, hindi ko naregaluhan ng alahas. Okay na sa kanyang walang alahas. Wala siyang jewelry box kasi wala naman siya ilalagay Susi, ng bahay. Hindi ko naisip, sa mga babae pala, mga women, are you listening?
Sa ladies pala, napakahalaga, hindi naman yung presyo ng alahas, pero kung sino nagbigay ng alahas sa'yo. Amen mo ba? Aba, kaya nung may pera na ako sa Indore, kumikita na ako, bumili ako ng set ng expensive pearl sa Palawan. Pagdating ko galing Puerto Princesa, sabi ko, Mama, sinundo niya ako eh. Lika, kain muna tayo. Kain kami, lunch. Sabi ko, Mama, may regalo ako sa'yo. Sabi niya, ano? Sabi ko, pasensya ka na. 25 years na yata tayo mag-asawa. Hindi pa kita nabigyan ng isang plastic na singsing. Kaya eto, binigyan ko siyang set. Set of beautiful pearl ring na gold, tapos expensive pearl necklace, tapos hikaw. Talagang set. Kung may corona, bibiling ko din para sa kanya eh. Wala akong nakita eh. So, nung binigay ko, alam nyo, ako unang umiyak. Meron palang tinatawag na joy of giving. Ha? Di ba ang sarap tumanggap? Ang sarap tumanggap. Magbe-birthday na naman ako. Taon-taon, pag nagbe-birthday si Pastor John, si John Aspirin, nililigaluhan ako, cash. Eh kung magregalo yan, taon-taon, ini-increasean. Ha? Eh yung huling bigay sa akin, 100,000 eh. Kaya itong darating, baka 150,000 na bibigay niya. Ha? Ay, John, nakikinig ka. Nasa sa Jensen siya ngayon. Sama si Francis, malaking sisling sa General Santos today. Nakakatuwa kasi ang sarap palang magbigay. No? Hindi lang tumanggap. Gusto niyo ba nagbibigay? Yes. Totoo po yun. Ang sarap magbigay. So, yung 4 kong anak, tinuturuan ko, sabi ko, mga anak, salamat sa Diyos, salamat sa InGlobal, blessing ito sa atin. Ngayon po, may mga downlines ako, kinakausap ko sila, hindi lang nagbabago puso nila sa Diyos, nagbabago pa ang laman ng bulsa nila, pati laman ng bahay nila. Amen? Napakasarap tumulong. Ngayon, I have 2 cars, I have a beautiful home, I have 3 savings accounts. Galing, no? Yung dati bangko ko, ano lang eh, yung pagtanggap ko sa love gift sa church, yun ang pera namin. Wala akong ipon. Nung nag-global na po ako, meron akong BDO, yung commission ko, doon pumapasok. Hundreds of thousands. Yung East West Bank ko, savings account ko. Yung UCPB ko, checking account, ang tawag namin doon, giving account. Ano yung giving account? Yan yung pag-pray kami sa umaga, Lord, dami namin pera. Sino pong gusto niyong bigyan namin ngayon? Sarap pala magbigay. No, hindi na milyon-milyon. Magkano lang doon? Ang sarap magbigay ng 5,000, 1,000. Napakasarap. Bigay lang. Kasi pag nagtanim ka ng pera, babalik sa iyo pera din. Magtanim kayo ng 7,980, milyon-milyon ang kaya niyong anihin one day. Amen. Kaya tanungin niyo na yung, kayo yung nag-imbita sa inyo, tignan niyo nag-imbita sa inyo. Love na love kayo niya. Palakpakan niyo naman sila. Pasalamatan niyo yan. Kalimutan niyo na yung 500, kikitain niyo yung direct referral bonus. Ang katunayan, ililibre pa kayo sa Galilea mamaya. Mga generous yan eh. Ako nga po dito, dito, isang pamilya ng global pamilya kami talaga eh. Pag kumakain akong Galilea, ang sarap maglibre. So pag nakapila ako doon, nakapila sa Burger King, sabi sa akin, Pastor, power! Uy, global! Miss, akin na yung dinner niya, akin na, bayad na kayo. Kumain naman ako ng isang restaurant doon, 3 sila, nakaupo. Pag upo ko, umorder na ako, nakatingin. Tapos naglabas ng folder, global. Sabi ko, power! Sabi niya, Pastor, power! Sabi ko, waiter, akin na yung bill na binayaran ko. Galing! Minsan linggo na sa Max ako, sa Max. Pagpasok ko sa Max, 15 global distributors, 15. Mukhang inaabahan talaga ako. Pagpasok ko, sabay-sabay sila, power! Pastor! Sabi ko, Belat, ang dami-dami mo. Hindi ko kayo nabayaran. Isahan nyo na ako. Pero ang totoo, there's joy in giving. Amen? Please join us. You plant your seeds well, position yourself sa biyaya ng Diyos. Yung mga uplines nyo, hindi kayo pababayaan yan. Pag pinabayaan kayo, sumbong nyo sa amin. Bawal po yun. We will help them help you. Amen? 3 bagay. Sabihin 3 bagay. Believe in God, believe in this company, and believe in yourself. Alam niyo po, ang gusto ni Lord, makaahon tayo sa dapat kaahunan. God loves you. Amen? Naniniwala kayo mahal kayo ng Diyos? Naniniwala kayo mayaman ng Diyos? Pag ang Diyos sa langit na nagpapatawag na Ama ay mayaman, dapat ang mga anak niya mayaman din. Bakit dyan? Kasi gagamitin ka niya. Hindi ka niya payayamanin para magyabang lang. Hindi ka niya payayamanin para maging materialistic. No. Kaya ka payayamanin, may paggagamitan sa'yo. That's one.
Alam niyo ba ang Diyos ng Bible ay Diyos ng network marketing sa AIM Global? Alam niyo ba yun sa Bible itong marketing plan natin? Ha? Sino po unang ginawang tao ng Diyos? Si Adan sa kaliwa, si Eva sa kanan. Matching bonus, 1.5 po kagad. Di ba? Di ba na yun, ha? Matching. At lahat yun, downline nila. Downline nila tayong lahat. O, ito pa maganda, si Moses. Sabi ng Diyos, Moses, ilabas mo ang aking mga anak, ang Israel, sa Egypt. Sabi niya, bakit po? Dahil alipin sila sa Egypt. Lesson, ayaw ng Diyos alipin ang kanyang mga anak. Ganun kasimple. Sabi niya, oy, mga Israelita, sama kayo sa akin. Saan? Sa lupang pangako. Anong description ng lupang pangako? A land flowing with milk and honey. Economics yun. Walang religious doon. Like? Walang religious doon. Sabi niya, sumama na kayo sa akin, 2 million Jews. Why? Diyan alipin kayo, doon malaya kayo. Diyan alipin mga anak ninyo, doon hindi sila alipin. Diyan wala kayong ari-arian, doon magkakari-arian kayo. Diyan hindi kayo insure pag namatay kayo. Dito, 200,000 pag namatay kayo. Diyan wala kayong website, may website dito. Diyan wala kayong video, may video kayong art dito. At meron pang 5 ways to earn. Yan, eh. Ang sarap, di ba? Kaya sumama sila. Kalain nyo, overnight, ang na-recruit ni Moses, 2 million. Flash out. Flash out si Moses, ang dami. So, tinawag niya yung kanyang upline, si Jethro. Bumaba mula sa bundok ng Midian. Basahin niyo sa Bible to. Sabi ni Jethro, downline. Anong ginawa mo maghapon? Sabi niya, umaga nag-OPP ako. Tanghali, product demo, upline. Gabi, strategy meeting. Ano nangyari? Pagod ako. Ano pong lesson? Sa AIM Global, hindi kayo yayaman mag-isa. Ulitin ko. Hindi nyo gagawin ang negosyong ito mag-isa. Hindi tinda-tinda. Hindi kayo yayaman dyan. You have to develop yourself to become a leader. Everybody say leader. Kaya sabi ni Jethro, Moses, what you're doing is wrong. From now on, you appoint for yourself leaders of thousands, leaders of hundreds, leaders of 50s, and leaders of 10s. Anong tawag doon? Stair-step. Multi-level. Sabi niya, gumawa ka ng leader, mag-appoint ka ng leader. Hindi ka magiging successful, mag-isa ka lang. Sa AIM Global, lahat ng mga milyonaryo dito, mula kay Carlo Benaventura, to Joseph Lim, to Mike McCrohan, to Mylene Ebdane, lahat yan, mga leaders. At nag-develop ng maraming leaders around them. Amen? Yun ang gusto ng Diyos sa iyo. Maunawaan niyo po na leader kayo. Tingnan mo si Jesus Christ. Pagdating niya sa lupa, ang hinanap ni Jesus, 12 directs agad. 12, 500, 6,000 si Jesus kagad. Pero hindi niya kagad pinabayaan yan. Tinrain niya yung 12 ilang taon? 3.5 years. Mga distributors, taas ang kamay, mga distributors. Yay! Palapakan niyo mga sarili niya. Come on. Tingnan ko nga ulit, mga milyonaryong distributors sa AIM Global. Yan, makinig. May lesson sa inyo si Lord. Ano po yun? Listen and learn from the life of Jesus. Pag bina-recruit kayo sa AIM Global, may napasign up kayo, huwag niyong pababayaan agad. 3.5 years at least. Bigay niyo buhay niyo. Asikasuhin niyo, motivate niyo, tulungan niyo, assist them until they become leaders. Tingnan niyo, yung 12 tinray ni Jesus, lahat yun successful networkers. Kaya nakarating ang Kristyanismo sa Pilipinas dahil word of mouth. Dahil sa 12 leaders na yon. Ay, teka, hindi pala. May isa pala hindi naging successful. Sino nga yun, ate? Si Judas. Ano pong lesson? Nag-quit kasi si Judas, kaya hindi naging successful. So, mga distributor, pag nag-quit kayo, mga Judas kayo, ha? Okay, mag-Judas. Bawal mag-Judas. Amen? So, everybody say, believe in God. Believe in this company. Si Doc Ed Cabantog, si Francis Miguel at John Aspirin, totoong mga Pilipino. Hindi po sila Malaysians. Pilipino po sila. Sila po'y nagmamahal sa ating bansa. At sila po'y hindi tamad. Pwede na sila magpahinga. Sa kinikita ng tatlo, individually, pwede na magpahinga. Grabing yaman ng tatlong yon. Pero anong ginagawa nila? Yung dalawa nasa Jensen, nag-motivate pa. Si Doc Ed andito, patuloy na minimit ang international markets at mga produktong ini-improve. Ang ganda ng teamwork ng tatlo, parang Tito Vic and Joey. Na napakaganda kasi po, naniniwala ako niloob ng Diyos na ito sa pangunguna ni Doc Ed Cabantog, gamitin ang Alliance in Motion Global,
Kung makikita nyo lang yung Alive Foundation at ang ginagawa ni Dr. Connie dyan, at sa maraming layunin ng ating kumpanya para iangat ang bansang Pilipinas. Bakit po? Ang OFW program, hindi yan blessing. Sumpa sa atin yan. Bakit? Dahil sa OFW program, naghiwa-hiwalay ang mga pamilya. Bakit? Para sa dolyar at kinikita sa ibang bansa. Hiwalay naman sa misis, hiwalay sa mister. Yung mga dalaga pong kababaihan, dalagita pa lang, hindi ko maikasal kasi underage. Mga buntista kasi unsupervised. Sayang. No? Mga lalaki po sa counseling program namin, ang babata. Yung mga batang lalaki, sa halip na magbinata, dahil wala ang mga tatay, nagdalaga ang marami. Ang kakapal ng foundation. At kung ano, sinali ang mga dance na, ewan ko ba sa kanila? Kung merong mga gay sa audience, I love you, ha? Ang apelido ko po, gay, John Gay, ha? Yan. Alam niyo, totoo po yan, kasi sa AIM Global, pwede na kayong umuwi sa inyong mga bahay, kasama ang mahal nyo sa buhay, kikita kayo ng milyon-milyon, habang nasa comfort ng inyong mga mahal sa buhay. Ito ang Pilipinas, ang kaliwa mo India, ang kanan mo China. Okay na ba yon? Sa ilalim nun, Europe, sa kabila naman, Southeast Asia pa. No? Pababa ng pababa. Naniniwala ba kayo may mga naka-assign ng tao sa inyo? Yes. May inassign na sa iyo ating si Lord. Kung magpapasok kayo, distributor na ba kayo? Distributor na kayo ate? Hindi pa. O pag nag-distributor po kayo, wag niyo sasabihin, ay baka wala na akong ma-recruit, baka buuhos na. Hindi totoo yan. Ang market natin, buong mundo. Buong mundo, kaya huwag kayo magsusulutan. Hindi uso sa global yung sulutan. Sa dami ng pwedeng recruitin pa at nangangailangan. Alam niyo po maganda? Isang araw, dahil may naka-assign sa inyo, isang araw, pag nakita ng Diyos tama ang puso mo, kaya kanyang bigyan ng isang Joseph Lim sa kaliwa at isang Carlo Binaventura sa kanan. Sarap na, no? Ha? Sarap na, no? Ha? Tapos, tigli-limang Doc Ed Cabantog sa kaliwa at sa kanan. Wow! Ha? Mga 3 Francis Miguel sa dulo. Tsaka John Aspirin, 4 sa kabila. Pwede kayo magpahinga. Kaya lang, that is more of an exception than the rule. Nangyayari po ngayon yan. Dito po, hard work. Everybody say hard work. Pero meron dito tsumamba, ang galing. Na-recruit siya sa kaliwa, isang halimaw ng Visayas at isang halimaw ng Luzon. Yung batang ito nasa somewhere up in the north, hindi po nagpapakita sa AIM Global. Pero every month, close to 1 million ang kinikita. Yung sa Cebu naman, yung kay Ivy Zaban, tsaka kay Nestor Gonzaga, left and right. Ang kanan niya si Ivy yata, ang kaliwa si Nestor Gonzaga, na halimaw din, ng Pasig. Yung mamang ito, nasa Canada na. Tinanong ko, magkano kinikita sa Canada? Hindi nagdi-network na. Ang ginawa niya lang, 7,980 lang siya. Tapos kaliwat kanan lang, 2 lang. Parehong halimaw yung nakuha. Ngayon po, yung nasa Canada ng mama na yon, 400,000 minimum a month. Ulipat mo? But that is an exception. Ulitin ko, hindi yan rule. Ang rule dito, hard work. Everybody say hard work. And I will close with that. If you work hard, God sees your heart, He will bless you. Please believe in yourselves. Magtiwala kayo, kaya nyo ito. God is with you. This company will support you. And we say, we love you from AIM Global. Magandang umaga po sa inyong lahat. Happy networking, everyone. Salamat po.